Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Maganda umaga po, Padre. Maligayang pagdating po sa ating pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Hari nawa ang inyong pagbisita po dito ay magbunga ng mga espiritual na biyaya na kakailanganin po ninyo sa inyong buhay. At upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno't pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nang taong ding iyon, ng ikalimang buwan ng ikaapat na taon ng paghahari ni Sedekias sa Huda, si Jeremias ay kinausap ni Ananias, anak ni Propeta Azur, ng Gabaon. Sila nooy nasa patio ng templo sa harapan ng mga saserdote at ng mga tao. Ang sabi ni Ananias, ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Winakasan ko na ang kapangyarihan ng hari sa Babylonia. Sa loob ng 2 taon ay ibabalik ko sa templong ito ang lahat ng kagamitan na kinuha ni Haring Nabucodonosor at dinala sa Babylonia. Ibabalik ko rin dito sa si Jeconias, anak ni Haring Joakim ng Huda, at ang lahat ng bihag na taga-Huda na dinala sa Babylonia. Aalisin ko na kayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Babylonia. Sinabi naman ni Propeta Jeremias kay Propeta Ananias nang marinig ng mga saserdote at lahat ng naroon sa patio ng templo. Amen. Ganyan nga sana ang gawin ng Panginoon. Magkatotoo nawa ang ipinahayag mo. Mapabalik sana rito mula sa Babylonia ang lahat ng kagamitan ng templo at ang lahat ng dinala roong bihag. Ngunit pagpakinggan ninyo ang sasabihin ko sa inyong lahat. Ang mga propetang nauna sa atin ay nagpahayag na magkakaroon ng digmaan, taggutom at salot sa maraming bansa at tanyag na mga kaharian. Kung magkatotoo ang pahayag ng isang propeta na iiral ang kapayapaan, saka lamang natin malalaman ang Panginoon nga ang nagsugo sa Kanya.
Pagkarinig niyon, kinuha ni Propeta Ananias ang pamatok na nasa batok ni Jeremias at binali. Pagkatapos sinabi niya sa lahat ng naroroon, "Sinasabi ng Panginoon na ganito ang gagawin niya sa mga pamatok na inilagay ni Haring Nabucodonosor sa lahat ng bansa, at ito'y gagawin niya sa loob ng 2 taon." At umalis si Propeta Jeremias. Pagkalipas ng kaunting panahon mula nang baliin ni Propeta Ananias ang pamatok ni Propeta Jeremias, kinausap ng Panginoon si Jeremias, "Pumunta ka kay Ananias at sabihin mo, nawasak mo nga ang pamatok na kahoy, ngunit papalitan ko ng bakal. Lalagyan ko ng pamatok na bakal ang lahat ng bansang ito upang sila'y maglingkod kay Nabucodonosor. At magkakagayon nga, siya'y paglilingkuran nila, sapagkat ipinailalim ko sa kanya pati ang mga hayop sa parang." At sabi pa ni Propeta Jeremias, "Ananias, hindi ka sinugo ng Panginoon, at ipinapaniwala mo sa isang kabulaanan ang mga taong ito. Kaya't ang sabi ng Panginoon, ikaw ay mawawala sa daigdig na ito, mamamatay ka sa taon ding ito, sapagkat tinuruan mo ang bayan na maghimagsik laban sa Panginoon." At nang kapitong buwan nga ng taong iyon, si Propeta Ananias ay namatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Tulungan mong ihayag ko yaong tunay na balita, yamang sa iyong kahatulan, lubos akong may tiwala. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay magsilapit, ang sa iyo ay may takot, maging yaong mga tao na alam ang iyong utos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sana'y lubos kong masunod ang buo mong kautusan, upang hindi mapahiyat tamuhin ko ang tagumpay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Nag-aabang ang masama upang ako ay mapatay, ngunit ako'y magbubulay sa bigay mong kautusan. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Hindi ako nagpabaya sa utos mo at tuntunin, pagkat ikaw ang guro ko na nagturo ng aralin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Puro anak na butihin ng Diyos amang masindahin. Ika'y hari ng Israel. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mabusog ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin.
At nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparianin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagapin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagsakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Tumawid sila ng lawa at dumaong sa Genesaret. Nakilala si Jesus ng mga taga roon. Agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupaing iyon ang pagdating ni Jesus, kaya't dinala nila sa kanya ang lahat ng may sakit. Hiniling nila sa kanya na ipahipo man lamang sa mga may sakit kahit ang laylayan ng kanyang kasuotan. At lahat na makahipo nito ay gumagaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Pamilyar po sa atin ang Ebanghelyo po ngayon. Pero meron po ba kayong napansin na kanyang ginawa bago nangyari itong himala, itong pambihirang pangyayari na iyon? Napansin po ba ninyo? Ano nangyari? Matapos mabusog ang mga tao, pinaalis yung mga tao, pagkaalis ng mga tao, umahon siya sa burol upang manalangin. Umahon sa burol upang manalangin. Sa lahat ng ebanghelyong ating naririnig sa buong taon, maraming beses po nananalangin ang ating Panginoon. Sa kanyang binyag mismo na nagbukas ang langit, nagdasal po ang ating Panginoong Hesus. Nung siya'y mag-isa, lagi siya nag-iisa, lagi siyang umaalis para magdasal. Bago piliin ang kanyang mga apostoles, siya ay nagdasal. Hindi lang nagdasal basta, he prayed all night, all-nighter. Bago ang mga himala, yung mga gospel po nung mga nakaraang araw, bago po pakainin ang 5,000 katao, siya ay nanalangin. Nung binuhay niya si Lazaro, siya ay nanalangin. Bago niya buhayin si Lazaro, sa Transfiguration, siya ay nanalangin. Doon sa the Garden of Gethsemane, siya ay nanalangin. Sa krus, nung siya'y nasa krus, nanalangin pa rin. Isipin ninyo, "Father, forgive them, for they do not know what they do." Siya ay nanalangin. Mga kapatid, yung pagdarasal ng ating Panginoon, ito ang dapat nating sinusunod sa buhay na ito. Baka nakakalimutan natin na ito ang basic. Hindi pa tayo umaabot sa grasya. Ang hinahanap natin ni grasya agad, pero yung pagdarasal, hindi naman natin ginagawa. Ang pagdarasal, mga kapatid, hindi naman para baguhin ang plano ang Diyos. It's not to change God's plan. It's to align your will to His. Yun ang pagdarasal, mga kapatid. Na kahit anuman ang mangyari, basta kayo ay nagpo-persist sa pagdadasal, sa inyong paghihirap kayo nagdarasal, sa inyong mga trials kayo nagdarasal, ang prayer ang ating lifeline. Yan tinuturo ng unang parte ng Ebanghelyo sa atin ngayon, mga kapatid. Napakahalaga na nagdadasal. Ang pagdarasal, mga kapatid, hindi po yan escape. Kasi napapansin ninyo ang ating Panginoon umaalis para magdasal. Hindi po yan escape. Hindi yan dahil mahina tayo. Ito'y katapangan ang magdasal. Kasi dito, ang ating mahinang laman
nakikita ang makapangyarihan na Espiritu ng ating Panginoon. Yun ang pagdarasal. Meeting ng ating weak flesh sa kanyang strong spirit. Kaya mga kapatid, ngayong araw na ito, kung meron tayong babaunin man lamang, gayahin po natin si Jesus. Sa lahat ng pagkakataon na makuha ninyo, manalangin kayo. Kapag meron kayong gagawing importante, manalangin kayo ng mas matagal. Bago kayo gumawa ng kahit ano, bago kayo magsalita, magdasal. I-surrender po ninyo ang inyong sarili sa pagdarasal. Kasi kapag yun ang ginawa ninyo, makikita po ninyo na ang plano ng Diyos para sa inyo, bagamat ito'y mabigat, bagamat ito'y parang hindi natin makaya, ay kalimitan, punong-puno ito ng pag-ibig. Magdasal po tayong lahat, mga kapatid. Para po sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasambat at mamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaprihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusa ng kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin.
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salangin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung di po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. We adore you, we believe in you, O Lord. Deliver, Lord, grant us your Spirit, open us to hope, Lord. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrolcina, Monghing Banal, Pintakasing Santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan,
Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Kalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo na langis mula sa puno na olibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ng lahat na nagnanais maging kasapi ng kafradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, malagod po namin kayong inaanyayahan na maging kabahagi na ating mga paghahanda sa nalalapit na opisyal na deklarasyon ng ating dambana bilang International Shrine sa pamamagitan ng inyong suporta sa ating mga gawain. Ang ating mga tagapaglingkod ay namamahagi ng mga sobre para sa mga nagnanais magbigay ng kanilang tulong at handog. Kung nais naman ninyo magbahagi ng personal na donasyon o anumang uri ng suporta, maaari po kayong makipag-ugnayan sa ating opisina. Maraming salamat po sa inyong bukas palad na pakikiisa, panalangin at patuloy na pagmamahal sa ating dambana. Naway, pagpalain kayo ng poong may kapal sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng panalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na padalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara naong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara naong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Bago po ang final blessing, paalala lamang po, marami pong naiuulat po na nananakawan po dito sa ating shrine. Kaya po maging mapagmatsyag at mag-ingat laban po sa mga magnanakaw. Marami po silang ginagawang diskarte para po makuha ang inyong gamit. Lalo tigit ang kanilang target ay mga senior citizens, yung mga PWDs at saka po yung mga magulang na may dalang stroller po. Kapag kayo nagpipicture-picture, yung mga cellphones po ninyo, huwag nyo po basta-basta iiwan. Kapag kayo ay napunta sa store, kapag kayo nagsisiksikan, ingatan po ninyo ang inyong mga gamit. Maraming salamat po at naway manatili tayong ligtas at pinagpapala ng Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ngayon at ipahayag, kanyang pagkalingat na ba?